am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Nagpapasalamat po kami mula sa kaibuturan ng aming puso at sa kabuuan ng aming buhay. Natitipon po kami ngayon bilang inyong mga anak, mga magkakapatid, at bahagi ng inyong minamahal na Iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines. Tanggapin niyo po ang aming taimtim na pagpapasalamat sa pagsapit ng pagsilang ng inyong sambahayang United Church of Christ in the Philippines, 6 na po at 5 taon na ngayon. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, ang karangalan, ang kadakilaan. Salamat sa inyong katapatan at pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw-araw. At higit na salamat sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At sa biyaya ng patuloy na pagdaloy ng inyong banal na pagliligtas. Nadarama po namin ang inyong katapatan, kabutihan at kadakilaan sa lahat ng panahon. At ang aming mga tinig sa aming pananambahan ngayon, sa diwa ng pagsamba ng pagpapasalamat at ng pagsamo at pagdalangi, aming ipinailang lang kasama at kasabay ng mga tinig ng pagpupuri ng buong sangkakristyanuhan upang itaas at ipahayag ang inyong napakadakila at banal na pangalan. Salamat sa biyaya ng kaarawan, anibersaryo ng kasal. Salamat sa biyaya ng inyong pagpapagaling sa anumang karamdaman o pagkakasakit at sa anumang mga pagsubok at pasanin dumarating sa buhay. Tinataas namin sa inyo ng may pagpapasalamat sa inyong himala ng pagpapagaling na igagawad ang aming mga kapatid na nasa loob ng pagamutan, ng kapatid na Ezekiel, ang batang si Ezekiel. Gayun din ang aming kapatid na Presi Manalo na nasa loob ng pagamutan. At sa iba pa naming mga kapatid at mahal sa buhay na nasa aming puso, isipan sa banal na sandaling ito. Tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat sa pag-angkin ng inyong himala ng kagalingan sa bawat isa sa kanila at maging sa bawat isa sa amin na nasa loob ng santuaryong ito. Maraming salamat sa biyaya ng sambahayan. Salamat po sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. Salamat sa aming mga lolo at lola. Salamat sa aming mga kasambahay. Sa bawat isa na bahagi ng aming pong pamilya. Salamat sa aming mga kapatid na nasa ibayong dagat. Sila na amin nga pong patuloy na kabahagi sa buhay kahit pansamantalang malayo sila sa aming piling. Salamat sa inyong pag-iingat sa kanila. Salamat po aming Panginoon sa kanilang mga sakripisyo at pag-unawa. Sa kabuuan ng aming mga kapatid at kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo't higit ay doon sa mga lugar at bansa ngayon na kung saan mayroong pong hamon sa kanilang seguridad at kaligtasan. Sa Taiwan at sa iba pang mga bansa aming Panginoon, tinataas namin ang aming mga mahal sa buhay at mga kababayan sa ilalim ng inyong proteksyon at pag-iingat. Tinataas po namin sa inyo, aming Panginoon, ang lahat ng mga kapatid namin at mahal sa buhay na may gulang na. Maging ang mga kabataan at ang mga bata, mga sanggol.
Tinataas namin sa inyo ang kabuuan ng pamunuan ng iglesyang ito at lahat ng gawain ng may pagpapasalamat sapagkat nadaraman namin ang inyong katapatan, ang pagdaragdag ng kalakasan, ang pagbibigkis sa aming Panginoon upang maitaguyod ang iba't ibang gawain kahit sa gitna ng mga krisis at pagsubok. Tinataas po namin sa inyo ang aming pong Pastor Lily Reyes na nasa loob ng pagamutan. At ang lahat ng mga manggagawa sa inyong iglesia, sa inyong kaharian, sa United Church of Christ in the Philippines. Tinataas po namin sa inyo ang aming pagpapatibay ng tipan, ng pagtataguyod ng ministeryo ng inyong sambahayan, ng inyong buhay na katawan, ng iglesia. Tinataas namin sa inyo ang buong sambayanan, ang aming pamayanan, ang lalawigang ito ng Quezon at ang buong bansang Pilipinas, ang mga pamilyang Pilipino, ang mga pinuno ng aming pong bayan at bansa sa iba't ibang antas ng paglilingkod. Panginoon, pagpalain niyo po at pagkaisahin. Ibuhos ninyo ang inyong banal na Espiritu. Patuloy na dinggin at isabuhay ang inyong banal na tinig. Patuloy na magsisilbing liwanag, tanglaw, gabay sa isang paglilingkod na puspos ng kapakumbabaan, katotohanan at katwiran. Ito po, O dakilang Diyos, ang aming dalangin ng mayroong pagpapasalamat at kahandaan na sumunod sa inyong kalooban. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah 42, 1-9 para sa ating tugon ng pagbasa. Sinabi ni Yahweh, itong lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan, ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi matagas ang kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, nisiraan ng loob, paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo.
Ang Diyos ang lumikha at nagdadlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong si Yahweh, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay magagawa ko na pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang iyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makakaagaw sa aking karangalan. Sabay-sabay po tayo. Ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon, bago pa mangyari. Ang pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang kabanatay 13, ang talatay 1 hanggang 17. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Juan, kabanata 13, ang talatay 1 hanggang 17. Bispiras na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanglibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tigasunod na nasa sanglibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na binigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila ay naghahaponan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panglabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo ba naunawaan ngayon? Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam na Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niya, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Tayo po ay magsabi ng Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.